no, nandito tayo ngayon sa freezing cold, no? Kasi anong nangyari, 1348 pala yung refrigerant. Nadala ko 600, nadali na. O no. Tapos itong si Sir, nakamas na nga tayo, naka-helmet, abay nakilala pa rin tayo. Ay siya, kasaklap. So nandito tayo ngayon sa freeze and cool ha. Naka-ano na nga tayo, naka-helmet, aba nakilala pa rin, Sir. Kasi narinig ko yung pangalan, kaya saka boses, kilala ko, kaya sabi ko ito na yung ano ko. Nag-subscribe ako dito sa ano niya, sa channel niya. Ayun. So, iniidolo kasi tayo ni Sir, no? Nung nakita ni Sir doon sa, ito, yung resibo, nilagay ko loan. Loan na nga lang, hindi na nga ka-master, mga ka-master, oh. Nakilala pa rin tayo, kalain mo. Oh, yan, loan. Nakita, ay, si Sir loan, patay tayo dyan, nadali. Oh, siya, mga ka-master, no? So, nandito tayo nga sa freeze in cold, mga ka-master. Along, ano naman to, yung tulay ng Rosario, Sir, di ba? Tulay ng Rosario. Ayun. So, yan anong pangalan mo, Sir? JC Tualya. Ano, Sir? JC Tualya. JC Tualya. Kualya. Tawel. Oh. So, it's simple, papakita rin natin sila. Yan. Kamay-kamay naman. So ayun mga kamaster, no? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako bilang ni Shaitan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa oras ito, nandito po tayo ngayon sa Pasig City, mga kamaster, no? So tayo po ay bumalik, no? Bumili po tayo ng refrigerant kasi nga ang nadala kong refrigerant ay ito, R600, no? R600 yung natin nabili. Ito pala, 134 ay nakapo, pag minamalas-malas nga naman. Ginawa natin, yan, no? Bumili na lang ho tayo ng tag dito, refrigerant assembly, yung tangke plus yung yung laman, yan oh. Ang nakakatuwa dito, naka-helmet na tayo, naka-mask, aba nakilala pa rin tayo. Doon si Sir, no? Idol na idol pala ho tayo noon, kaya nakilala tayo sabi na parang kilala ko yung boses na yun, na parang si Sir Lon yun nga. Nung sinabi ng tinanong ng tindera kung ilalagay sa resibo, sabi ko Lon, ayun. Yun na, nakilala na tayo. So, hindi kasi tayo, yung tipong nagpapakilala basta-basta, hindi. Kasi ayoko ng ganun, no? Yun nga, nakilala nila tayo ng sila mismo ang nakakilala sa atin, kaya nakakataba ng puso, okay? So, pinutol na ho natin yung yung filter dryer dito, okay? Kasi ang problema nito ay hindi na masyadong lumalamig, okay? At nakita nga natin na may liko sa may filter dryer, mga kamaster. Then, ang gagawin ho natin, papaandarin ho natin to, ha? Yan. Bibigyan ko kayo ng bibigyan ko kayo ng mga idea. Yan. Plug ho natin. 'Yon. Plug na ha. Ito yung yan ha. Ito yung yan oh. Okay? So naman yung ating nag-switch naman yung ating yung ating board. Titingnan natin dito kung aandar. Yan. So dapat ang compressor aandar within 5 seconds after niya mag-switch dito sa motherboard. So titingnan ho natin dito sa harapan. Kasi ang problema din ni Sir ay hindi na raw na pipindot yung napipindot yung ito. Naka-child lock nga pala. Ayan oh. Yun. Then yan. Yan. So ngayon napipindot na siya ha. Yan. Yan. So power freeze. Yun. Yan. So, ganyan ha. Ang ginawa kasi natin, nirelease muna natin yung pressure kasi hindi talaga nila hindi talaga nila ma-operate ito. Yan. Yan. So, ngayon okay na. Yan oh. Okay, ang gagawin nyo lang ho, i-release nyo lang ho muna yung lahat ng refrigerant, no? Sa system, okay, para reset yung ating system ha, mga kamaster. Then ang gagawin natin, since na ayan, punong-puno ng laman, yung nga lang, malamig naman siya, ayan oh. Frozen naman siya, yung nga lang minsan nawawala. Okay, dahil nga sa may leak dun sa may filter dryer. Yung tubig oh. Iano naman to. Ayan. So papatanggal ho muna natin to sa ating mga minamahal na customer, no? Kasi hindi ho gumagana yung compressor. Ayan oh. Okay, yan. So, hindi ho gumagana ang compressor. Pansin nyo.
Di wala man lang tunog mga kamaster. So kukuha na muna natin siya ng ano no, ng amperahe. Hindi muna natin dito. So hi dyan dun sa Freeze and Cool no, dun sa mga tauhan ni Freeze and Cool, lalo na dun kay Sir Sir Towel no, na nakakilala sa atin. Okay, so ayan, pagpapatunay lamang ho yan, no, na hindi ho gumagana ang compressor, no, mga kamaster. So bibigyan ko ho kayo ng idea, bakit hindi gumagana yung kamaster? 'Di ba? Eh ang tanong doon, nung pagdating mo diyan gumagana naman yan, pero bakit hindi gumagana? Ito ang ano ha. Ito yung sagot diyan. Ang gagawin ho muna natin, paalala ha, nakasaksak yan. Oh. Yan ha, nakasaksak ho yan ha. Yan, nakasaksak ho yan. Okay? Kasi kung hindi ho, kung dinadaya ko kayo, 'di ba? Oh, 'di ba? So hindi pwede. So hindi pwedeng mandaya dito, kailangan actual talaga. Paalala, nakasaksak ko ito ha, nakasaksak ko yung ating ating refrigerator ngayon. So ipapatanggal ho muna natin kay Sir yung laman ng kanyang refrigerator para malaman nyo kung bakit hindi gumagana yung compressor, no? So sa ibang mga kababayan natin technician, syempre i-declare to, nako sira na yung compressor, sir. Yan, baka sira yung board, baka sira ang compressor, puro lang tayo baka. Kailangan sigurado ho tayo sa ating mga troubleshooting, okay? So ituturo ko ho sa inyo kung bakit hindi gumagana ang compressor, mga kamaster. Okay? So yan, hindi gumagana ha, hindi gumagana ang compressor, mga kamaster, paalala lang ha, yan. So papatanggal ho muna natin kay Sir yung mga laman dito. Yan. Kasi nga may ituturo ho ako sa inyo no na technique. Kapag kayo naka-encounter ng ganitong uri ng trouble, baka i-suggest nyo sa mga customer na ay sira na ho yung compressor, sir, baka sira na ho yung board, baka sira na yung ganito, ganyan. So hindi ho tayo sigurado, kaya kailangan sigurado tayo. Okay? Paalala ha, hindi gumagana ang compressor. Ang gagawin ho natin, papatanggal ho muna natin lahat ng laman, no, lahat ng laman sa freezer. Sa freezer ha, paalala sa freezer, para makita nyo yung technique na tinatago-tago ko kung paano aandar ngayon si compressor, mga kamaster. Okay, so hayaan muna natin na tanggalin ni Sir yung mga laman ng freezer. So ayun mga kamaster, no, natanggal na ni Sir lahat ng lahat ng laman. Nag-alarm yung pinto. Sarado muna natin. Yon. Di muna, Sir, ako na lang. Yon. So nag-alarm, no. Ang gagawin ho natin, papatayin ho muna natin yung off muna natin to. Yan. Tuturo ko sa inyo kung ano yung technique dito. Okay? Yan. Tatanggalin ho muna natin itong mga laman ha, mga kamaster. Naka-off na tayo doon ha. Naka-off na doon sa nakahugot na sa saksakan. Tatanggalin muna natin itong panel na to at ituturo kung anong technique doon. Okay? Para umandar ang compressor. Okay, so nabuksan na ho natin yung panel ng freezer. So paalala, naka-apak ho tayo sa isa pang bangkito kasi sobrang taas ho ng refrigerator nito. Malapad mga kamaster. So ituturo ko sa inyo yung yung technique, no? Kapag ganun ang na-encounter nyo na halimbawa, hindi na gumagana ang compressor So syempre, pagka halimbawa medyo bago-bagoan kayong technician, matotorete talaga kayo, 'di ba? Kumbaga iikot ho talaga yung inyong mga pag-iisip, bakit hindi umaandar to? Kanina umaandar naman, 'di ba? So sa oras na ito tuturo ko kung ano yung mga technique natin ha. Then ang gagawin ho natin, ang sikreto lang ho diyan, kukuha lang ho tayo ng isang mainit na tubig. Klaro, mainit na tubig, sir, kasi mainit na tubig yan. Yon. Yan. Okay. Iyon. Ay, patong natin dito sa mga yan. So, ang tanong ka, master, ba't ka may mainit na tubig? No, ba't meron kang mainit na tubig dyan? Ang gawin ho muna natin, ang gulo naman ng na to. Ayan, no? Oh, ayan. Ang gawin ho muna natin, yan. Pinatong muna natin tong dito sa kasi mainit ho yung Tanggalin muna natin tong thermostat sensor. Yo, nadali. Then itong fan. Iyo, nadali, pwede pa kasalon. Ngayon, ang tanong, anong gagawin mo sa mainit na tubig ka, master? Ang gagawin ho natin sa mainit na tubig, panliligo ho natin. Joke lang. So, kung inyo makikita, meron ho tayong defrost sensor dito. Oh, yes, Daddy. Okay? Ang defrost sensor na yan, papainitan lamang ho natin. At the same time, itong accumulator, ha? Accumulator at defrost sensor lamang ang papainitan nyo, ha? Bubuhusan nyo natin siya ng mainit na tubig. Yan, sensor. Yon. Yan. Para mag-release, no? Yan.
para mag-release ho yung kanyang pagkakaroon ng contact doon sa ating system. Kasi nahakuman pa ho ito nahakuman pa siya ng defrost, ika nga. Yan, naka-ano pa siya, naka-freeze, ika nga. Yan. So kapag binuhusan ho natin ito na mainit na tubig yung accumulator, okay? At the same time, yung init na binuhos natin dito, no, kasi ang loob ho niyan ay syempre refrigerant, 'di ba? Ang loob niyan minsan may mga residue pa ng langis yan. So at least kahit paano matunaw, at kapag sumingaw yung sa loob, mapupunta yun dito, masisense ngayon ni defrost sensor na yung tubo, yung pipe na nakatabi niya ay mainit na, okay? So ganoon lang ho mag-o-open na ho yung ating defrost sensor. Yan, buhusan na rin natin to. So yun ang ating topic sa mga oras na ito Kapag hindi gumagana ang ating compressor, ang gagawin lang ho natin, no, bubuhusan lang ho muna natin na mainit na tubig yung defrost sensor na ito. Ayan, defrost sensor, yan Ito, okay? Then bubuhusan niyo ho yung accumulator. Yan, malamig na naman diba? So ang mahalaga doon, nabuhusan natin siya ng mainit na tubig kanina, mga kamaster. Okay? So since nabuhusan natin ng mainit na tubig, ibabalik na natin ngayon yung panel. Sir, balik natin yung panel. Iyon. Yan, para makita nyo, no? Para makita nyo na tama yung mga pinagdadaldal natin dito. Okay? Sundan nyo ho yung aking mga tutorials. Siyempre, subscribe na muna kayo, siyempre. Kasi pangit naman yung nanonood lang kayo tapos hindi naman kayo nasusubscribe, di ba? Yan. Iyon. So naibalik na ho natin yung defrost thermostat sensor. Ayan, thermostat sensor at yung fan. Ang gagawin ho natin, sir, ito ho. Ayan. Isasarado ho muna natin ito ng bahagya. Talagyan muna natin ito sa taas para makita natin kung gagana na nga ba yung compressor. Kasi kapag hindi gumana ang compressor, mali ako. Oh, yes, Daddy! Diba? Mali ako. Pero pagka gumana, tama ako, malamang, diba? So wala na akong putol-putol to. Diretso na. So, sarado na ho natin to. Yun, sarado na natin. So, yung problema dito sa nagmo-moist ang problema dito mga kamaster, since na nagmo-moist, nababasa yung loob ng ng navigator na to, yung display na yan. Okay, so gawin natin, on na natin. Para makita natin na kung gagana na ang compressor after natin na mabuhusan ng mainit na tubig yung sensor at saka yung accumulator mga kamaster. Okay? Yan, nakahanda na yung ating clamp. Kanina pa. Saan ba yung plug? Nawawala na naman. Umuwi na yata. Ayun. Ito yung naupuan ko pa. O yan. Ay, mali. Ano ba yun? Ito, okay. So, ang gagawin ho natin, ipa-plug na ho natin para makita nyo, no, kung talagang gagana ang compressor doon sa ginawa natin. Okay? Pag hindi gumana, mali ako. Okay? Yun ang kondisyon Pag gumana, malamang tama ako. Okay? So, kapag tama ako, yun ang susundan nyo dapat, yung tama. Okay? Plug na ho natin. Plug. Yo, nadali. Yan. So, antayin natin dito kung gagana. Yun, nadali pa rin pagkasalan, no? Mandar na ang ating compressor. So meron tayong nakukuhang 0.2 amperes. So gumagana ng compressor mga kamaster. Daming alikabok mga kamaster, no? Yan pagpapatunay lamang ho yan na tama ho yung ating sinagawang troubleshooting at the same time yung proseso kung paano natin papaganahin muli yung compressor mga kamaster. Yan Okay? So gumagana yung fan, gumagana ang compressor at the same time. Okay? So ganun lang ho Ganun lang po. Kadali. Kasimple. Yung problema, kapag kayo ay naka-encounter na kanina gumagana to, pero ba't ngayon hindi na gumagana? Ano yung problema na ito? So, syempre, iisipin mo, naku, tayo dyan, tawag nga tayo kay Kamaster. Kamaster, ano problema na ito? So, yan, at least, hindi na kayo tatawag sa akin ngayon. Manunood na lang kayo, no? Sa aking mga vlog na to, at least may natututunan kayo for sure. Okay? May matututunan kayo. Ang ating amperahe ay 0.2 amperes. Yan. Diba? 0.2 amperes. Same time, gumagana ng ating compressor at ang ating fan. Then, tingnan natin dun sa loob. Nababasa ho yung master. Yan So gumagana na ho yung ating mga navigator.
Yan o. Yung child lock, 3 seconds. Yun. Then, unlock natin. Yun, nadali. So, door alarm, no? Yan. Pagka medyo matagal-tagal ang pinto na naka-open, nag-alarm ho talaga yan. Kaya paalala ho, no? Pilaging pinapaalala sa ating mga customer, 10 to 15 seconds lamang ang allowable time para, no? 10 to 15 seconds lamang ang allowable time na nakabukas ang ating pinto. Okay? So, ngayon okay na siya. Naka-operational na siya. Okay? Yan. O, balik ko tayo dito. Ay, tingnan muna natin gumagana ang fan. Yun, gumagana. Ulitin natin. Yan, pindutin natin to. Itong door switch. Pindot. So, bibitawan ko. Dapat mamamatay si fan. Okay, so wala tayong problema dito ha, mga kamaster. Yan. So, ganun lang ho kadali ha. Ganun lang ho kadali mag-troubleshoot ng problema na hindi gumagana ang compressor. Pero, ang gagawin lang natin, napakasimple lang naman. Mainit na tubig lang palang katapat para umandar ang compressor ha, mga kamaster. Magpainit lang mo kayo ng tubig. Buhusan nyo muna si defrost sensor, no? Then, si accumulator. Pag nabuhusan nyo na yan, after ng ilang seconds, plug nyo, then aandar na muli si compressor. Ang tanong, ba't nagkaganon ka, master? Ba't hindi gumagana ang compressor? Kasi nga ho, naka defrost mode siya doon sa ating system. Okay, naka defrost mode kasi 'di ba maraming maraming yellow kanina. So bago natin binuksan kanina, so may nakita tayong mga yellow. So naka defrost mode siya. So kapag binuhusan niyo siya ng mainit na tubig, no? Mainit na tubig kasi kapag naka defrost mode, ibig sabihin malaki yung percentage na sense niya na sobrang lamig ng freezer na to, kaya nag-defrost mode siya, kaya hindi gumagana ang compressor. Alam niyo naman kapag naka-defrost mode, no, defrost mode, hindi gumagana ang compressor. At the same time, gumagana si heater. Okay? Kaya ang gagawin natin kanina, in-unplug muna natin, no? Kapag in-unplug natin, patay ang heater. Ang the same time, itong ating defrost sensor, bubuhusan natin ng mainit na tubig at yung accumulator para mag-open ulit yung ating contact doon sa ating relay, no, sa ating system. Then yun na, pagkakataon na bubuhusan na natin siya para ma-reset yung system. Then yun ang ginawa natin at successful naman yung ating isinagawa. Pumandar naman yung ating compressor, mga kamaster. Ayan. So ayan. So ayan, no. So 'di ba? 10 to 15 seconds hindi nga tayo nagkamali. Okay? Kapag after 10 to 15 seconds na nakabukas ang pinto, mag-alarm siya. Okay na. So, bunutin na ho natin dito. Ayan ha. O, paalala ha. Yan o. Pagpapatunay na gumagana ng compressor, 0.4 amperes. At kung nyo makikita, yan o. Malinis ho ang kalooban ng system na to, mga kamaster. Okay? So, gagawin ho natin. Off na ho natin. Yun! Off na. So ayan ha, sana nakatulong itong munting video na naman na aking ibinahagi sa mga kababayan natin technician kung bakit hindi gumagana ang compressor, no? Pero kanina naman gumagana, pero bakit maya-maya hindi na gumana? Ang gagawin nyo lang ho, no? Bubuhusan nyo lang ho ng mainit na tubig yung defrost sensor, walang iba, defrost sensor at accumulator para mag-reset ang ating system at umandar ulit yung ating compressor, mga kamaster. Okay, so ang gagawin ho natin, tayo po ay mag-re-reprocess na, mga kamaster. 2,000 years later. So, ayun mga kamaster, no, pagkatapos ng mahaba-habang oras, okay na po ito, mga kamaster, no. So, meron po tayo nakukuhang 1 ampere sa ating compressor. Then, 6 PSI naman sa ating suction line at saka 280 naman sa ating bomba sa ating liquid line, mga kamaster. So, okay na po ito, no. Sa ating high head ay 167 degrees Fahrenheit ang ating high head at ang ating ayusin natin, ang ating room temperature ay 31 degrees Fahrenheit ang ating room temperature, mga kamaster. So tama lang, napakaganda ng ating ating room temperature dito, yung ambient temperature. Ngayon, since natapos na ho tayo, kuha na ho muna natin yung yung ating filter dryer, yung in and out. Yung ating in, nadadama yung compressor 100. Yan, ulitin natin. 148 degrees Fahrenheit ang ating out ay 133 degrees
Fahrenheit mga kamaster. So napakaganda ng ating mga parameters ngayon, ano. So ito yung sinasabi ko dun sa ating mga kabayan na technician na yung tinuro ko sa inyo, no, na isang paraan, no, isang technique, no, kapag kayo ay naka-encounter ng ganong uri ng trouble na kanina gumagana naman, okay, tumalikod ka lang, di na gumana. Bakit? Kasi nga ho, ito yung lagi niyong tatandaan, ano. So shout out nga pala diyan kay Sir Jay Fernandez doon sa ating bagong member sa ating group mga kamaster. Tsaka syempre shout out na rin diyan sa aking mga minamahal na member sa aking group na Kamaster Lone HVAC R group mga kamaster. Okay, so balik po tayo sa issue. Naging problema ho nito ay nagkaroon po ng leak dun sa ating filter dryer at yung mga navigator doon ay hindi na napipindot. So sa awa naman ng Diyos, mashallah, alhamdulillah, so na gumana ho na siya ngayon. Okay, ngayon, kapag ang ating refrigerator ay punong-puno pa ng laman at malamig sa loob, okay, tapos binunot mo dahil magkakanta ka ng repair, di ba? So malihong paraan 'yon. Ang gawin nyo, halimbawa, nadatnan nyo na gumagana ang refrigerator. So, tingnan nyo muna kung naging problema. Halimbawa, kagaya niya, may leak, okay? Kung may nakita kayong leak, di, bunutin nyo na yung outlet, yung saksakan doon yung saksakan ng refrigerator, i-unplug nyo, then, ang gawin nyo, tanggalin nyo lahat ng laman ng refrigerator. Okay? Ang gawin nyo, i-cool dry nyo yung refrigerator. Okay? Bago ho kayo mag-conduct ng system reprocess. Kasi nga ho, hindi ho kayo makakakuha ng magandang parameters kapag ka ang loob ng refrigerator habang nagre-reprocess kayo dito ay hindi nyo tinanggal. Kaya, di ba, nagkakandak ho tayo ng general check-up and diagnosis. So, sa ating pagkakandak ng general check-up and diagnosis, dry ang system. Okay? Para nakakakuha tayo ng magandang parameters. Kapag halimbawa, nag-defrost ang ating system o kaya naka-defrost cycle, naka-defrost period ang ating system, no, ito yung defrost ito yung defrost. Okay? Yung dalawang na yan, mga kamaster, itong dalawang wire na yon sa defrosting ho yan. Okay? Kapag naka-defrost ang ating program, ang ating naka-defrost mode, ika nga, hindi talaga gagana ng compressor kahit anong saksak balik yan. Hindi ho talaga gagana ng compressor. Bakit? Kasi nga ho, naka-defrost ho ang ating system. Okay? Ang tanong, kaya pala hindi gumagana ang compressor kamaster kasi naka-defrost. Tama po, naka-defrost. So, check na natin lahat ng parameters. Wala ho tayong nakitang problema sa lahat ng parts mga kamaster. Good ho lahat ng parts. Okay? Kaya mag-aantay talaga tayo ng napakatagal na oras kapag naka-defrost ang ating system. So, almost 1 hour yung aantayin sana natin. Pero, nagawa na natin ng solusyon yon. Hindi na natin kailangan antayin pa yung 1 hour para umandar ulit yung compressor, para mag-contact ulit yung itong defrost sensor na to, no? Kasi marami akong parts ng Samsung. Itong defrost sensor nito, no? Kapag ito nagbigay ng command kay dito sa ating system na naka-defrost ako ngayon kasi sobrang lamig dito sa loob ng refrigerator. So syempre magde-defrost nga naman. Maglalak yung ating system, naka-defrost yung ating system, then nakapatay ang ating compressor. Kaya kahit anong on and off mo diyan, hindi talaga under ang compressor kasi nga naka-defrost mode yung ating system. Kaya para hindi ka na magantay pa ng pagkatagal-tagal na panahon, 'di ba? Nakita niyo naman, kailangan niyo lang ho ng mainit na tubig. Painitan niyo ho yung itong sensor mismo, 'yun. Painitan niyo ho yung buhusan niyo po ng mainit na tubig yung sensor, okay? Para bumalik sa 2 kilo ohms kasi magti-trigger naman ito sa 2 kilo ohms. Kapag ang ating defrost sensor pumalo ng 10 kilo ohms, so saka siya nagdi-defrost, okay? Nagdi-defrost yung ating system. So magko-contact naman to sa 2 kilo ohms mga kamaster. Kaya kanina, nung binuhusan natin ng tubig at the same time binuhusan din natin ng tubig yung kanyang accumulator, no? Kaya kasama talaga yan ha. Kasi yung itong defrost sensor nakatanim ho ito dun sa return pipe ng ating system, which is dun sa suction line. Ang suction line nandun ho yung accumulator, okay? Ang ating defrost sensor ay nakatanim ho dun malapit sa accumulator. Kaya kailangan pag binuhusan nyo yung sensor na to, kailangan buhusan nyo rin ho yung inyong yung accumulator mga kamaster para bumitaw yung defrosting mode, no? Then maya saksak nyo ulit, yun, gumana ng compressor. Sa ganun lang ho, no? Kapag kayo ay naka-encounter ng ganun, no? Sa mga technician, so ito na ho yung solusyon kapag hindi gumagana ng compressor at good naman lahat ang parts, no? At nakalimutan nyo na, nga pala, kapag malamig ang loob ng freezer, hindi ho talaga aandar ang compressor kasi naka-interlock ho yung ating defrost sensor mga kamaster. Sabi ko sa inyo, ito yung pinaka-powerful na parts sa loob ng
system, okay? Sa loob ng system dun, sa loob, okay? Sa freezer, kasi kaya magdikta nito kay system. Ito yung pinaka, kung dito sa Pilipinas, ito yung pinaka presidente, okay? Kasi sakop po nito yung entire system. Ito nagko-command kay system na, oy, tama na yan, patayin mo si compressor o yung heater, pasok, yan. Tapos si thermostat naman, ang kinokontrol naman ho yung temperature sa loob ng fridge at saka sa freezer. Ito naman sa yelo, okay? Kaya kapag ito nag-interlock, no, kahit anong saksak mo yan, hindi ho talaga under si compressor, okay? Unless buhusan nyo ito ng mainit na tubig at the same time yung accumulator. Okay, klaro na mga kamaster, no? Sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi naman sa mga oras na ito sa ating mga kaibigan na technician at mga customer na gusto mag-DIY sa kanilang mga refrigerator, mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.